Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Petisyon na kumukwestiyon sa Certificate of Candidacy ni Martin Dino, hindi pa rin nadidesisyonan ng COMELEC First Division. Dismiss Makati Mayor Junjun Binay sinampahan ng bagong plunder complaint sa Office of the Ombudsman. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental mamayang gabi. 2,000 pamilya apektado ng mga pagbaha sa Nueva Ecija. 4 na bayan sa Pampanga lubog sa tubig baha, mahigit 40,000 individual apektado ng pag-apaw ng Pampanga River. 17 na italang bilang ng nasawi ng NDRRMC dahil sa bagyong Nona. Bagong taxiway extension makatutulong upang mabawasan ang flight delay sa NAIA. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Disyembre taong 2015. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita. Rumisponde ang UNTV News and Rescue Team sa dalawang magkahiwalay na aksidente sa Rizal at Batangas. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa banggaan ng jeep at adventure sa P. Torres Street, corner Imayo Street sa Lipa City, Batangas pasado alas 2 kaninang madaling araw. Si Marisa Lu Abante ay nakaramdam ng pagkahilo dahil sa tinamong bukol sa kanang bahagi ng ulo. Kasama si Marilu ng asawa niyang si Nestor Abante, driver ng jeep. Ayon kay Nestor, binabagtas nila ang kahabaan ng P. Torres Street nang banggain ang adventure sa kanto ng Imayo Street. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nakainom umano ang driver ng adventure na kinilalang si Julius Chavez. Nangako naman si Chavez na sasagutin ang gagastusin sa nangyaring aksidente. Samantala sa Rizal, sugatan ng motorcycle rider na si Donald Bainosa matapos banggain ang taxi sa Imelda Avenue alas 2:48 kaninang madaling araw. Nagtamo ng gasgas sa kamay at braso si Bainosa na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at sakay nihatid sa Mission Hospital sa Taytay, Rizal. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, tinangka pa umanong takasan ng taxi driver ang nabangga niyang motorcycle rider, kaya hinabol ito ng mga opisyal ng barangay. Yung motor, hindi naman matuloy ng takbo. Kung hindi itong taxi na ito, nagpumilit siya na alam na niya na parating na itong motor. Nabangga niya. Ngayon, hindi niya inaamin na siya ang nakabangga. Ang gusto pa niya mangyari, yung motor ang nakabangga sa kanya. Tumakas ho ito. Sinigawan na namin. Hindi siya huminto. Sa huli nagkasundo ang magkabilang panig na sasagutin ng taxi driver ang damage sa motorsiklo. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita. Nakaalerto na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Cebu Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng bagyong Onyok sa lalawigan. Ito ang balita ni Gladys Toabi. Umaga pa lang ay ramdam na ang epekto ng bagyong Onyok dito sa Cebu. Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo ang lalawigan,
nakararanas pa rin dito ng malakas na mga pag-ulan at pabugso-bugsong lakas ng hangin. Simula kaninang umaga, nasa mahigit 50 pasahero at 6 na sasakyang pandagat ang stranded sa Cebu Port. Sa ngayon ay hindi pinapayagan ng Philippine Coast Guard na bumiyahe ang mga sasakyang pandagat patungo ng Surigao, Osamis, Iligan, Nasipit, Cagayan de Oro at Ormoc. Amo nang gi-cancel ang biyahe ana kay ang Ormoc tungod sa gale warning. Pero katong para Mindanao tungod to sa signal number 1. Samantala, naglagay na rin ang PCG Cebu Station ng Passenger Assistance Center upang umasiste sa mga pasahero. Napo tay gi-activate ay karon mga passenger assistance center kay in preparation kay tungod sa peak passenger season ba yung Nakahanda na rin ang PCG Cebu Response Team upang rumisponde sa anumang maritime incident. Nakaalerto naman ang standby team ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO upang sumaklolo at umalalay sa mga residenteng maaapektuhan ng bagyo. Sa ngayon ay wala pang isinasagawang preemptive evacuation sa probinsya ng Cebu. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at pagbibigay ng early warning informations ng PDRRMO sa lahat ng local government unit. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Nagbigay babala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa 237 munisipalidad sa Mindanao na inaasahang tatamaan ng bagyong Onyok. Samantala, umaabot na sa 17 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Nona. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ilang araw bago maramdaman ang epekto ng bagyong Onyok, nakipag-ugnayan na ang NDRRMC sa mga lokal na pamahalaang maaapektuhan ng bagyo. Binigyang diin ng Department of Interior and Local Government na dapat na maagang makapaghanda ang mga mamamayan sa paparating na bagyo at kung kinakailangan ay magsagawa na ng preemptive evacuation sa mabababang lugar. Tinaya ng DOST Project NOAA na 237 munisipalidad sa Mindanao ang maaaring makaramdam ng panganib ng bagyong Onyok tulad ng hangin, pagguho ng lupa, baha at daluyong. Dahil heavy to intense ang tubig ulan sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, hindi lang Northern at Eastern Mindanao section ang dapat maghanda, kundi maging ang North at South ng Hinatuan at Davao Oriental. Pinakiusapan din ng NDRRMC ang mga small-scale mining industry na paalisin muna ang mga minero sa ilalim ng lupa dahil sa posibilidad ng landslide. Yung mga small-scale mining, again, we appeal to our countrymen, alis muna kayo dyan. Medyo hindi maganda unless na magbago yung panahon. Samantala, umakyat na sa 17 ang nasawi dahil sa nagdaang bagyong Nona, samantalang 20 naman ang sugatan at 3 ang nawawala sa pinakahuling ulat ng NDRRMC. Pinakamarami namang nawasak na tirahan sa Northern Samar kung saan pumalo sa kulang 70,000 bahay ang pinadapa ng hangin at ulang dulot ng nagdaang bagyong Nona. Kinukondena naman ng AFP at NDRRMC ang nangyaring pananambang ng rebelding New People's Army sa mga sundalo at DSWD personnel na nagsagawa ng relief operations sa Eastern Samar. So ito'y anti-people, anti-development at anti-communities. It's a cowardly act because it is not they're supposed to respect these kinds of mission. Tinambangan ng nasa 5 rebelde kaninang alas 7:20 ng umaga sa boundary ng Barangay Madalunot at Pahug sa bayan ng Pinabakdaw, Samar ang convoy ng 3 military trucks. 2 sundalo ng Philippine Army ang nasugatan sa insidente, samantalang ligtas naman ang mga taga-DSWD. Sinasabing pabalik na ang tropa ng militar at DSWD personnel sa Tacloban City galing sa pamahagi ng relief goods para sa mga biktima ng bagyong Nona ng paputukan ng mga rebelde. Ayon sa AFP, dahil sa pangyayari, sa halip na nakatuon ang pansin ng puwersa ng militar sa pagtulong sa rescue at relief operations para sa mga biktima ng nagdaang kalamidad, kinakailangan pa ngayong hatiin ang tropa ng militar para sa pagbabantay ng seguridad. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide.
Ipinag-utos na ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mahigpit na monitoring sa mga lugar na dadaanan ng Typhoon Onyok at ang pagsasagawa ng paglilikas sa mga residenteng nasa baybaying dagat. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi pa man nakaaahon sa pinsala at perwisyong idinulot ng bagyong Nona, pinatututukan na ni DILG Secretary Melcenen Sarmiento ang bagyong Onyok na nasa bahagi na ng Caraga Region. Ayon sa kalihim, agad niya ring ipinag-utos sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan, katulong ang PNP, na ilikas sa mas ligtas na lugar ang mga residenteng malapit sa dagat upang makaiwas sa sakuna sakaling magkaroon ng storm surge. Subalit, aminado ang kalihim na may malaking problema sa komunikasyon tuwing may kalamidad, kaya't kailangan nila ng equipment na ilalagay sa mga police station para sa mabilis na paghahatid ng impormasyon mula sa lugar na apektado ng bagyo. SSB pa rin ang pinaka-effective pag down yung telcos. Ang single sideband, napakalaki ng tulong sa komunikasyon. So ito ang ating gusto makuha at ilalagay sa bawat police station para nakakabato ng information. Inihayag ng kalihim na mayroon na rin silang checklist na ipinamamahagi sa mga alkalde, chief of police at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang maisa-isa ang mga dapat gawin para makaiwas sa sakuna. Tulad na lamang aniya ng maayos na paghahanda at paglilikas bago pa dumating ang kalamidad, rescue operations sa mga binaha, relief operations at pamamahagi ng mga pagkain at pangangailangan ng mga naapektuhan pagkatapos ng kalamidad. Kasama na rin ang paglilinis ng mga kalsada mula sa mga bumagsak na puno upang agad na marating ng tulong mula sa pamahalaan. So napaka-importante yung checklist po religiously. Pag may warning, sundin lang po talaga. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Inaasahang magla-landfall mamayang gabi sa Surigao del Sur at Davao Oriental ang bagyong Onyok. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, itong balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Bahagyang bumagal at humina itong bagyong Onyok habang papalapit sa Davao Oriental at Surigao del Sur. At ayon sa Pag-asa, posible pang humina ang nasabing bagyo sa mga susunod na oras. Sa pinakabagong weather bulletin ng Pag-asa kaninang alas 4 ng hapon, posibleng maging low pressure air na lamang ang bagyo sa paglandfall nito sa Davao Oriental at Surigao del Sur mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ang sentro ng bagyo ay nasa 210 km east ng Mati City, Davao Oriental. Ito ay may lakas na hangin na 45 km per hour na kumikilos pa west na may bilis na 18 km per hour. Nakataas pa rin ang public storm signal number 1 sa Surigao del Sur at Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, Bukidnon, Lanao del Norte at Lanao del Sur, Misamis Occidental, Davao del Sur at northern part ng Davao Occidental. Ang mga lugar na ito ay pinapayuhan na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dala ng bagyo. Pinag-iingat rin ang mga residente sa Bicol Region at Eastern Visayas maging ang probinsya ng Quezon sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaaring maranasan dulot ng bagyo at maaari rin ito magdulot ng mga pagbaha at landslide. Dito naman sa Luzon at Metro Manila, asahan pa rin ang mga pabugso-bugsong pag-ulan ngayong maghapon.
Nakataas naman o naglabas naman ng gale warning ang Pag-asa sa North, East at West Coast ng Luzon at sa East Coast ng Samar at Leyte, kung saan pinapayuhan po ang mga mangingisda lalo na ang gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasan po munang pumalaot sa mga oras na ito. Attorney Reg, ayon sa Pag-asa, inaasahang magiging low pressure air na lamang itong bagyo sa mga susunod na araw, subalit makakaranas pa rin daw ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan na manggaganda ang panahon simula bukas ng hapon. Attorney Reg. Maraming salamat, Grace, kasi nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Samantala, 2 ang naitalang nasawi sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos malunod sa ilog noong kasagsagan ng bagyong Nona. Kinilala ang mga ito na sina Abraham Lazaro, 24 anyos, residente ng Cabo, Cabanatuan City, at si Cito Morales, 55 anyos, mula sa bayan ng Pantabangan. Libo-libo naman ang apektado ng mga pagbaha ngayon sa lalawigan. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Co-Chairman Abraham Pascua, aabot na sa mahigit 12,000 pamilya sa 22 bayan sa Nueva Ecija ang naapektuhan ng bagyo. Samantala hanggang ngayon ay hindi pa rin maaaring daanan ng mga motorista ang La Paz-Zaragoza Road, Palayan-Dingalan Road at Zaragoza-San Antonio Road. Samantala, daan-daang residente ng Kalumpit, Bulacan ang lumikas matapos malubog sa baha ang ilang barangay bunsod ng pagpapakawala ng tubig ng 3 dam sa lalawigan. Mula sa Bulacan, itong balita ni Nestor Torres live. Nestor, good evening. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. 10 barangay nga sa bayan ng Kalumpit, Bulacan ang lubog ngayon sa tubig baha matapos magpakuwala ng tubig kahapon ng Angat, Ipo at Busos Dam nang umabot ang mga ito sa spilling level dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Nona. Ang barangay Sapang Bayan na malapit sa umapaw na ilog ang pinaka-naapektuhan ng pagbaha. Umabot ng hanggang lieg ang tubig baha dito. 9 na barangay naman ng nasa isang hanggang 3 talampakan ang baha, kabilang dito ang barangay Bulusan, Calison, Kanyugan, Frances, Gatbuka, Bugo, Maysulaw, San Miguel at barangay Santa Lucia. Kanya-kanyang likas na rin ang mga residente na apektado ng baha. Lumusong ang mga ito hanggang bewang ng tubig, bitbit ang kanilang mga gamit. Ang iba naman ay sumakay pa ng bangka upang makapunta sa mga evacuation center. Batay sa tala ng PDRMC, halos 400 residente mula sa Sapang Bayan at poblasyon ang lumikas patungong Provincial Training Center sa BMLTC. 17 pamilya naman ang kasalukuyang nasa Gatbuka Covered Court, habang 30 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa San Miguel Elementary School. Patuloy namang pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng mga residente na nakatira sa mababang lugar na magsilikas sakaling tumaas ang tubig baha. Kasama rito ang kalapitbayan ng Kalumpit, ang Pombong, Hagunoy. Ngayon ay baha pa rin ang isang barangay naman sa Hagunoy. Samantala mula pa kaninang hating gabi ay tinigil na ng Angat at Ipo Dam ang pagpapakawala ng tubig, habang ang Busos Dam naman ay muling nagpakawala ng tubig kaninang alas 2:30 ng hapon matapos umabot sa 17.43 meters ang water level nito. Sa ngayon, Attorney Rich, kasama natin dito si Governor Wilhelmino C. Alvarado, ang gobernador ng Bulacan, tungkol dito sa nangyaring pagbaha. Attorney Rich, narito si Governor Alvarado. Magandang gabi sa iyo, Attorney Tonggol. Magandang gabi, Governor Alvarado. Unang katanungan po, may abiso po ba ang mga namumuno at mga administrador ng mga dam na yan na magpapakawala po sila ng tubig? Na-anticipate niyo po ba itong mangyayaring pagbaha na ito? Well, pinagsabihan po natin silang huwag makisabay sa tubig na manggagaling sa Nueva Ecija. Ang malaking volume po ng tubig ay nanggaling sa Nueva Ecija, bumaba ng Arayat at ngayon ay nasa Candaba. At ang tubig ay hinihigop ng Labangan Channel. Pero nang dumating po yung tubig na pinawalan galing sa Busos Dam, ang tubig ngayon ay papunta na ng Pampanga Delta. Mabilis ang tubig, mabilis ang paglaki ng tubig. Ang dapat po rito ay hihinto ng Busos Dam ang pagpapatapon, sapagkat ang Arayat po ay unti-unti nang nagre-recede at ang totoo nito, mga 1 metro ang kulang po kung ikukumpara sa Lando. Ang pagkakaiba lamang po sa Lando noon, hindi nagpawala ang Busos Dam at ang Ipo Dam. Pero ngayon, nagpawala ang Angat Dam, nagpawala rin ang Busos Dam. Ang sinasabi nila, nagtigil sila pansamantala, pero mukhang ngayon lamang po dumadating dito sa bayan ng Kalumpit at Hagunoy. Hopefully,
sapagkat ala ng ulan at yung tubig po sa gawin ng Nueva Ecija ay nagre-recede na. Sana mag-level off na ito at ganito kataas na lamang po sana. Bagamat mabilis pa rin yung tubig nang gagaling sa norte ng lalawigan ng Bulacan. Alvarado, ano pong mga ginagawa ng inyong opisina upang po maibsan naman po yung mga pag-hassle o itong mga inaano po ng inyong mga kalalawigan dyan? Ano po yung mga maipapayo niyo po sa inya at ano po yung mga kailangan tulong po ng inyong mga kababayan? Tiga Kalumpit po, tiga Hagunoy, sanay na po sila sa dumadating na ganitong mga pangyayari. Kaya lamang po, ang tinatanong nila, bakit ganito ng ganito alang ginagawa ang ating pamahalaan? Kasi mula ng ang ating ilog, katulad dito sa Kalumpit, itong bagong gawang tulay, sa ngayon po dapat ito nasa 5-6 na metro ang lalim po nito. Pero ngayon sapagkat ito'y buhay na buhangin, ito'y tumutubo. Sa ngayon 1 metro lang. Kaya pagdating ng konting tubig, punong-puno at nag-overflow sa mga barangay. So ito'y nagsimula po nung ipasarado ang Pampanga River Control System at mag-concentrate noon sa paggawa ng Pampanga Delta. Nagtayo po sila ng commission. And then in 1991, nang pumutok ang Mount Pinatubo, nahintuan lahat at inilipat na lahat ng dredger natin sa Mount Pinatubo Commission. After 20 years, tapos na po sa Mount Pinatubo Commission. So dapat we must have our maintenance and rehabilitation of our rivers, the dredging. So dito po, kahit nagawin natin yung Pampanga Delta, ang Pampanga Delta, ito kinonsib ng dating Pangulong Ferdinand Marcos para paglipatan ng South and North Harbor. Kaya ginawang 750 meters from dike to dikes. Ang 80 meters na ilog, ginawang 160. So dito po, hindi na kinakailangan namang ganoong kaluang sapagkat hindi na naman ililipat ang South and North Harbor dito. Tama na yung 180 pero sa adjacent to the river bank na 160 rather, kinakailangan meron ng seawall. So dito po, gayon pa man, mayari man itong 160 meters na merong seawall, wag na yung 750 from dike to dikes, ay kinakailangan pa rin yung mga present existing na river po namin, kinakailangan i-dredge ito. Ang Labangan Channel, nang ito'y mayari ng 1978, 1979, nang buksan po ito, ay ang lalim po nito'y 7 meters. Nang mawala na yung maintenance, yearly maintenance sa Labangan Channel, ay ngayon pagka tagaraw, yung isang tayo nakalilipat sa kabila. So halos 1 to 2 meters na lamang po ito, nawala ang 2 times the water carrying capacity. We really need maintenance. So, dapat buhayin po muli. Kaya sa RDC namin, ang aking rekomendasyon is to revive the Pampanga River Control System, which under the law, directly nagre-report sa Secretary of Public Works and Highways. At ang mga draga po ay nandito, naka-istasyon. Alang ginagawa kundi i-dredge, i-maintain ang kailugan, ang channel ng buong Pampanga Delta, Pampanga River, buong Central Luzon. Okay po, maraming salamat po Governor Willie C. Alvarado at Nestor Torres ng Bulacan. Maraming salamat po. Sa ibang balita, nahaharap na naman sa panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman si dismissed Makati Mayor Junjun Binay. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Darlene Basingan. Darlene? Magandang hapon, Attorney Reg, at sa ating mga manonood. Sa ikatlong pagkakataon nga ay muling inireklamo ng plunder ni Attorney Renato Bondal si dismiss Makati Mayor Junjun Binay sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Bondal, may 2 IT firms na umano'y ginawang dummy ng mga Binay noong nasa kapangyarihan pa ang mga ito. Ang 2 IT firms na ito ay ang Codeworks.ph Inc. at Powerlink.com Corporation, kung saan ang ilang officials at incorporators nito ay isinama rin ni
Bondal sa kanyang reklamo. Ayon kay Bondal, sa halip na ang mga IT company na ito ang nagbibigay serbisyo sa mga taga Makati, ang mga tao mismo ng Makati City Hall ang gumagawa ng trabaho nila. Ito'y sa kabila ng patuloy na pagbabayad ng malaking halaga ng Makati LGU sa dalawang kumpanya na umabot nga sa 828 million pesos. Pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Renato Bondal. Wala namang ginagawa talagang trabaho itong mga kumpanyang ito. Binibigyan ng kontrata, binabayaran ng hundreds of millions of pesos, pero ang gumaganap na dapat ginanap ng mga kumpanyang ito ay mga empleyado rin ng City Hall ng Makati. Paliwanag pa nga ni Bondal, ang mga kumpanyang ito ay may koneksyon o ang ilang opisyal at incorporator sa mga kumpanyang ito ay may koneksyon sa tauhan ni Vice President Binay na tumatayong dummy sa kanyang mga proyekto. Halimbawa na lamang ay si Margaret Lynch-Nock ng Codeworks.ph na asawa umano ni Jerry Limblingan na sinasabing dummy ni Vice President Binay at si Hirin Lopez ng Powerlink na konektado rin kay Limblingan. Narito muli ang pahayag ni Attorney Renato Bondal. Na-subject na rin sa AMLAC tong mga taon to. Kaya pag nakita nyo, may mga joint account sila. At sa tingin ko, pagka naihambing to dun sa AMLAC report, lalong lilinaw na talagang kina Vice President Binay lang napunta yung pera na to. Nang tanungin ito si Bondal kung may ebidensya ba siya, sinabi niya na may mga testigo siya na magpapatunay ng mga katiwalian ni Binay at nakikipag-ugnayan na daw sila sa DOJ upang isailalim ang mga ito sa Witness Protection Program. Sabi pa nga ni Bondal, sa ngayon ay humahanap pa siya ng ibang dokumento na magpapatunay na dawit din sa katiwalian si Vice President Jejomar Binay. Sinabi naman ni Attorney Rico Quincho ng kampo ni Vice President Binay o ng pamilya Binay na ang bagong reklamo ay bahagi pa rin ng demolition job laban sa pamilya. Darlene, isang katanungan lamang, no? Itong kaso ba na ito ay magkakaroon din ba ng parang pagko-question sa parte ng mga Binay na wag nang katigan ng ombudsman yung pagpa-file nitong kaso na to? Magkakaroon ba ng parang dismissal or magpa-file ba sila ng mga counter dito sa kaso na to? For the part of Bondal po. So far po, ang sinabi ni Bondal, antayin muna nila ang decision ng ombudsman kung mag-iimbestiga din ba ito sa bagong kasong isinampa nila. So hindi pa sigurado Hindi pa kung sigurado talagang po. ito iimbestigahan ng ombudsman? Okay. Yes, sir. So ano ang timeline ng mga Binay at ng mga Bondal dito? Kanina nang tinanong natin ang kampo ng mga Binay, sinabi nila na hindi pa nila nababasa ang buong desisyon kaya hindi pa sila makapagkomento. So far, yung sinabi ko kanina sa aking report, yun pa lang ang kanilang komento. Okay. Ang mga Bondal naman, si Attorney Bondal naman, ang sinabi niya, hanggat meron siyang mga nakikitang irregularidad ay magpo-file siya ng magpo-file at maghahanap siya ng mga dokumento regarding those anomalies na sinasabi niya. So hindi pa ito ang huli? Yes, sir. Maraming salamat, Darlene Basingan, para sa ulat na yan. Formal nang binuksan kaninang umaga ang bagong taxiway extension na makatutulong upang mabawasan ang mga flight delay sa NAIA. Ito ang balita ni Monokson. Isa sa mga dahilan ng ground traffic sa airport ay ang kakulangan ng taxiway. Maihahalin tulad ito sa traffic na nararanasan sa Metro Manila lalo na sa EDSA, na kung saan dahil sa kakulangan ng maaayos at maluwag na daan ay nagkakaroon ng mabigat na trapiko. Sa airport, natatraffic rin ang mga eroplano at dahil sa sobrang laki ng mga ito, mas mangangailangan ng malalapad at mas maayos na daanan. Ito ang problemang hinarap ng Manila International Airport Administration o MIA, kung kaya't gumawa ito ng paraan upang madagdagan ang dadaanan ng mga eroplano. Ang taxiway ay ang dinadaanan ng mga eroplano bago makarating sa main runway. Kaninang umaga, opisyal nang binuksan ang taxiway extension na makatutulong upang mapaluwag ang ground traffic sa NAIA. Kung dati ay inaabot ng 4 na liko ang isang eroplano bago makarating sa terminal o di kaya ay bago makalipad naman, ayon sa MIA at CAAP, ngayon sa bagong gawang taxiway extension naabot na lamang ng 2 liko. Kung sa iba ay malit na bagay ito, pero para sa kanila, napakalaking bagay nito upang mapagandang serbisyo ng mga paliparan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kung mapaluluwag ang ground traffic, maaaring mabawasan rin ang mga flight delay. Kahit papaano ay makatutulong ang bagong taxiway extension sa problemang ito. The government is doing its part. We are studying what are the causes of the delay and we are going to institute
changes to lessen those delays. Subalit hindi ito ang ultimong solusyon sa problema ng flight delay dahil sinabi ng MIA na kailangan makipagtulungan ng mga airline company. Will it contribute to the reduction of delay? Yes, it will contribute to the reduction of delay. But then, it takes one and one to make a tango. The government is doing their part in order to make all the possible means in order to reduce delay. But at the same time, our partner, the airlines, must also do their share. Bukod dito, makatutulong rin ang taxiway extension upang mas maging ligtas at episyente ang operasyon ng mga eroplano bago ito lumipad. Kumpara sa dating taxiway na gawa sa asfalto, ang bagong taxiway extension ay konkreto at tatagal ng hanggang 20 taon. Ang bagong taxiway extension ay nagkakahalaga ng ₱250 milyong at inabot ng 2 taon bago matapos. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Tiniyak ngayon ng Department of Education na nakahanda na ang mahigit sa 9,000 paaralan sa buong bansa para sa pagsisimula ng full implementation ng K-12 program sa susunod na taon. Ito ang balita ni Joan Nano. Ang kahandaan ng Department of Education ang isa sa mga pangunahing kinukwestiyon sa usapin ng pagpapatupad ng Enhanced Basic Education o ang K-12 program sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa DepEd, sa ngayon ay patuloy pa rin ang kagawaran sa kanilang mga paghahanda para sa full implementation ng programa sa susunod na taon upang tiyaking maipatutupad ito ng maayos. Sa Hunyo 2016, sisimulan ng ipatupad ang grade 11 sa mga eskwelahan na bahagi ng senior high school level. Ayon sa DepEd, sa ngayon ay tinatayang nasa mahigit 9,000 mga paaralan na sa buong bansa ang nakahanda na para sa senior high school. In terms of providers, we already have about more than 9,900 schools that will offer senior high. You know, it's a combination ng DepEd ng mga more than 5,900 schools and then about 4,000 non-DepEd or mga private schools, mga HEIs at SUCs. So itong 9,000 schools that will offer senior high program are getting ready for the June implementation. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang kagawaran ng early registration para sa mga mag-aaral na papasok sa senior high school. Ito ay upang agad na matukoy ang field of interest ng mga ito at maagang maisaayos ang hatian ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Nag-conduct kami ng early registration which finished this last November. Essentially, kasi gusto namin makita yung ano yung early preferences ng mga bata. So parang confirmation ng mga preferences ng mga bata kung saan nila gusto pumunta at anong tracks ang gusto nilang kunin. Nahahati sa 4 na kategorya ang senior high school program na maaaring pagpilian ng mga estudyanteng papasok sa grade 11. Ito ay ang academic, technical vocational livelihood, sports at arts and design. Bukod sa early registration, tuloy-tuloy rin ang konstruksyon ng mahigit sa 22,000 karagdagang classrooms para sa K-12. Tinatayang aabot sa mahigit 31 bilyong piso ang inilaang pondo ng Department of Budget and Management para sa konstruksyon ng mga karagdagang classroom na gagamitin para sa senior high school. Sa pag-aaral ng DepEd, tinatayang aabot sa halos 1.6 milyon na mga estudyante ang mag-e-enroll sa grade 11 sa susunod na taon. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, naniniwala ang liderato ng Senado na maisa sa batas sa panunungkulan ni Pangulong Benigno Aquino III ang panukalang magbibigay ng libreng public wifi sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naratipikahan na sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang magtatatag ng Department of Information and Communications Technology. Sa pagkakaroon ng hiwalay na kagawaran, inaasahang mapapalawak pa ang mga lugar na mayroong internet connection sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga ICT facility sa mga lugar na wala pang internet. Layunin rin ng nasabing panukala na magkaroon ng free wifi sa mga gusali ng pamahalaan at iba pang pampublikong lugar. Naghihintay na lamang ng lagda ng Pangulo upang ganap na maisabatas ang DICT. Ayon sa Philippine Business Groups and Joint Chambers, kasalukuyan ay world leader na ang Pilipinas sa business process management at nakapag-empleyo na ng mahigit sa 1 milyong kabataan na maganda ang tinatanggap na sweldo.
Naniniwala ang grupo na mahalaga ang panukalang batas upang makamit ng Pilipinas ang pagiging world leader sa larangan naman ng information technology. Sinabi naman ni Senate President Franklin Drilon, makakaasa ang business community na sumusuporta sa panukala na malalagdaan ito ni Pangulong Benigno Aquino III. My confidence level is high that this will be finally approved by the President. Yes, we adopted the House version because between the Senate version and the House version, there were very minor differences. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Chairman ng Senate Committee on Science and Technology, ang pagkakaroon ng DICT ay makakatulong upang mapagtuunan ng pamahalaan ang pagkapaunlad sa digital literacy, pagiging eksperto sa information and communications technology ng maraming mamamayan na kanilang magagamit para kasabay sa tinatawag na ICT age. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Pinag-aaralan pang mabuti ni Pangulong Benigno Aquino III ang panukalang batas na magtataas sa pensyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Kinumpirma ng Malacanang na nasa tanggapan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang panukalang batas na magtataas sa monthly pension ng mga benepisyaryo ng Social Security System o SSS. Dagdag na 2,000 pesos across the board ang magiging dagdag sa pensyon ng mga miyembro ng SSS. Kung maaaprubahan, kabuuang 3,200 pesos ang makukuhang benepisyo ng mga pensioner mula sa kasalukuyang 1,200. Ayon kay Presidential Communication Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr., ang panukalang ito ay under review na ng Pangulo. Tumanggi rin munang magbigay ng posisyon ng Malacanang sa pension increase issue at sa magiging epekto naman nito sa SSS. Sinabi ni Secretary Coloma na mas mabuting hintayin na lamang ang pasya ng Pangulo hinggil dito. Bilang tugon nito ng Malacanang sa panawagan ni Senator Bongbong Marcos Jr. na lagdaan na agad ni Pangulong Aquino ang naturang panukala. Ayon kay Marcos na co-author ng Senate version ng naturang panukalang batas, matagal na dapat itong naipasa. Mula pa noong 1997 ay hindi pa nadadagdagan ang natatanggap na benepisyo ng mga pensioner ng SSS. Ang proposed SSS pension increase ay naisumiti na sa Malacanang noong Lunes at hinihintay na lamang ang lagda ng Pangulo upang maging ganap na batas. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide. Hindi pa rin nakapagdedesisyon ng Commission on Elections o COMELEC First Division sa petisyon na kumwekasyon sa Certificate of Candidacy ni Martin Dino na kakandidato sanang Pangulo ng Bansa, ngunit pinalitan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Victor Cosare. Humarap sa pinatawag na clarificatory hearing ng COMELEC First Division si Ruben Castor, ang petitioner na kumukwestiyon kina Martin Dino, Davao City Mayor Rodrigo Duterte at PDP laban. Ayon sa abogado ni Castor na si Attorney Oliver Lozano, dapat ideklarang null and void ang Certificate of Candidacy ni Dino dahil sa inilagay ditong maling impormasyon. Kabilang dito ang deklarasyon ng pagtakbong mayor ng Pasay, bagamat nominado ito ng PDP laban bilang kandidato sa pagkapangulo. Ang sabi ng batas, kung hindi truthful o totoo yung sinulat mo sa COC, ay balewala. Ngunit ayon sa abogado ni Dino, clerical error at pagkakamali ng staff ng PDP laban ang pagkakalagay ng Mayor of Pasay City sa COC ni Dino dahil maraming Certificate of Candidacy ang sabay-sabay na inihahanda ng mga sandaling iyon. Isang bagay na hindi sinasang-ayunan ng COMELEC. If you're running for president, syempre you'll be very careful with what you're signing. I assume people, for example, those of you who get married, diba? Before you sign any marriage document, I assume that you will read it before you sign it. Is it not? That is a reasonable expectation. Iginiit naman ng abogado ni Dino na wala sa panahon ang pagsusumite ng petisyon upang ipakansela ang COC ng kanyang kliyente na dapat ay 5 araw pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy at hindi lalampas ng 25 araw.
October 16 nagsumite ng COC si Dino, subalit November 27 na naghain ng petisyon si Castor. Ngunit giit ng kampo ni Castor, hindi cancellation of COC batay sa Section 78 ng Omnibus Election Code ang kanilang hinihiling, kundi ideklarang null and void ang COC ni Dino dahil sa umano'y mga maling impormasyong nakasaad dito. Para naman kay PDP Laban National President Senator Coco Pimentel, the petition kasi has a shotgun approach, lahat sinama-sama na. That's why it's also objectionable in that sense. Iginiit ng abogado ni Castor, wala silang tutol sa pagtakbong Pangulo ni Mayor Duterte kundi tanging sa maling impormasyong nakasaad sa COC ni Dino. Subalit sakaling makansela ang COC ni Dino, apektado din ito ang kandidatura sa pagkapangulo ni Duterte. He's saying that if he's correct, then there is nothing for another candidate to substitute for. Therefore, the substitution necessarily follows. It can also have no effect or also void. That is his argument. Pinagsusumite naman ang memoranda ng First Division ang magkabilang panig hanggang sa December 28. Kasama sa hinihingi ng mga commissioner ang argumento ng magkabilang partido kung may jurisdiction sa kaso ang poll body. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Hiniling naman ng election watchdog na Reform Philippines Coalition sa Office of the Ombudsman na aksyonan na ang mga isinampang reklamo laban sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Bianca Dava. 5 taon nang nakabinbin sa Office of the Ombudsman ang dalawang reklamong isinampa ng election watchdog na Reform Philippines Coalition at Civil Society Group na tanggulang demokrasya laban sa mga dating opisyal ng Commission on Elections. Kaugnay ito ng pagtanggal sa 4 na security features ng Precinct Count Optical Scan o PCOS machines noong 2010 at 2013 elections. Hanggang ngayon, hindi pa rin nareresolba ang nasabing mga reklamo. Hinihiling po namin sana na ang Ombudsman acts on this petition that has already been with them for the last 5 years since 2010. Inupuan na po ito. So 2 eleksyon na nakalipas. Hindi naman nabibilang ang boto ng tao, binibilang lang ang nakaprogram na sa PCOS. This is a follow-up case on the 5-year case that's already been filed. Kaninang umaga nagtungo ang Reform Philippines Coalition sa Anti-Graft Court at naghain ng Citizens Appeal na muling buhayin ang kaso. Kasama sa mga pumirma sa petisyon ay mga bishop sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, mga general at mga dating mambabatas at opisyal ng pamahalaan. Hiniling din ng grupo na maibalik na ang 4 na security features ng voting machines upang masiguro ang malinis na halalan sa susunod na taon. Ang mga ito ay ang digital signature na mag-authenticate ng lahat ng electronic election returns at certificates of canvass, ballot verification o ultraviolet mark sensors na magdidetect kung lehitimo o peke ang balotang ipinapasok sa makina, voter-verified paper audit trail na maglalabas ng resibo upang makumpirma ng botante kung tama ang pagbasa ng makina sa kanyang boto sa balota, at ang makatotohanang pagsasagawa ng source code review. Ayon kay RPC spokesperson Attorney Glenn Chong, hindi sapat ang kasalukuyang source code review dahil ito ay read-only lamang. Ibig sabihin, hindi kayang tukuyin ng poll body kung mayroon o walang malisyosong computer program na nagpapatakbo sa PCOS machines. Ito hong source code review preliminary lang ho yan. Pero nakasado yun sa batas, so kailangan ho nating sundin. Pero kung mandadaya lang ho, pwede hong ipasok yung pandaya doon sa compilation process para paglabas ng trusted build, naka-embed na ho doon yung instruction ng pandaraya. That's one way to cheat. Nilinaw din ng Reform Philippines Coalition na hindi na nila kailangang maghain pa ng petisyon sa Supreme Court upang puwersahin ang COMELEC na ibalik ang security features dahil mandated nila ito sa ilalim ng Republic Act 9369 o ang Automated Elections Law. Nakasaad rin ito sa kontrata ng poll body sa Smartmatic Corporation. Noong Martes, sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na plano ng COMELEC na i-reactivate ang 3 sa 4 na security features ng PCOS machines. Subalit ikokonsulta muna anya nila ang election stakeholders bago isagawa ang naturang plano. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide.
2,216 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Seguridad sa Zamboanga City mas hinigpitan ngayong holiday season. 300,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot nasabat sa raid ng Calamba PNP. Mahigit sa 3 milyong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska kahapon sa isinagawang Oplan One Time Big Time dito sa Davao. Our Song of the Week. Who will be our last entry for this month's finals? Find out this Sunday at 7 p.m. only on UNTV. Congratulations! A Song of Praise Music Festival for bagging the award as the Best Talent Search Program at the 29th PMPC Star Awards for Television. Hindi inaasahan dahil tayo naman po tuwan-tuwa na tayo nagbibigay ng papuri sa Panginoon linggo-linggo. Napakagandang bonus po ito, mga kasamahan natin sa PMPC. Kami pa rin po ay walang sawa nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po talaga. To God be the glory. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Panfranco, Quezon Avenue. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, mabigat pa rin ba ang daloy ng trapiko? Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo umaambon dito sa labas at siguradong maapektuhan na naman itong lagay ng trapiko lalo na sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Dito sa may Panfranco, tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan po ngayon ng Quezon Avenue, kung kayo po ay galing sa may Elliptical Road, medyo mabagal po ang traffic starting paramang dyan sa may area ng Quezon City Circle. Makalagpas po dyan itong area ng EDSA, medyo may konting pagbagal lalo na po bukas na ang intersection ng EDSA Quezon Avenue. Makalagpas po dyan, yung papunta po ng Maynila, medyo may kaunting delay po dyan sa may kanto ng EDSA, ng Quezon Avenue West Ave. At makalagpas naman po dyan, dito po malapit sa may kanto naman ng Roosevelt, partikular ito pong Quezon Avenue, Panfranco, medyo nagkakaroon ng konting pagbagal lalo na po kung kayo ay malapit na sa may palitan ng stop and go sa may area ng Roosevelt. Malagpas po dyan itong G. Araneta, mabagal po itong going po ng Santa Mesa at ito namang underpass, maging itong service road may konting pagbagal lalo na po kung kayo ay malapit na sa may Santo Domingo at dyan sa may area naman ng Banawe. Dyan naman po sa may Welcome Rotunda, lalo na po itong Espanya, medyo mabagal na rin sa oras na ito, lalo na kung kayo ay papunta po sa may Quiapo area. Sa mga babalik po ng QC na manggagaling ng Quiapo, ang Espanya po ang buong kahabaan, medyo moderate po ang flow ng traffic. Subalit makalagpas po dyan sa may Welcome Rotunda, bahagyang uusad po sa may Banawe at sa may Santo Domingo. Dito naman sa may tapat ng Roosevelt, going po ng Elliptical Road, maluwag naman po hanggang makatawid po kayo dyan sa may kanto ng Timog.
Subalit kung kayo ay malapit na sa EDSA, dyan po magsisimulang bumagal ang flow ng traffic, lalo na po sa mga dadaan po ng elliptical road going po dyan sa may Fairview side, sa may Commonwealth. Mabagal na po lalo na sa may tapat ng Quezon City Hall at dyan sa may kanto naman ng East Avenue. Paalala po sa ating mga kababayan, syempre Biyernes, huling araw po para sa mga nagtatrabaho. Ilan po sa atin ay nagmamanehos pa rin sa mga lansangan sa oras na ito, pero doon po sa mga sasakyan na may plate number na nagtatapos sa 9 at 0, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa mga pangunay lansangan dito sa Metro Manila. Muli magre-resume po ang number coding araw po ng Lunes. Yan ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson, mula sa Quezon Avenue sa Panranco. Para sa mga kababayan nating may isusumite o dudulog sa mga korte, narito po ang mga araw na walang pasok ang mga korte sa buong bansa. Walang pasok ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa December 23, 24 at 25. Half-day lamang sa December 29 at wala nang pasok sa nalalabing mga araw ng taong kasalukuyan. Isa't kalahating araw ang holidays na idinagdag ng Korte Suprema sa mga korte sa buong bansa batay sa resolusyong pinagtibay ng Supreme Court en banc. Oplan one-time, big-time laban sa droga kahapon naging matagumpay sa Davao City. Ito ang balita ni Joey Domingo. Mahigit sa 3 milyong halaga ng methamphetamine hydrochloride o shabu at marijuana ang nakuha ng mga otoridad sa simultaneous drug raids kahapon dito sa Davao City. Ayon kay DCPO Director Senior Superintendent Vicente D. Danao Jr., ang operasyon ay tinaguriang Oplan One Time Big Time. Nakabahagi pa rin ng Lambat Sibat campaign ng Philippine National Police. Ito ay pang-apat na sa mga naging operasyon ngayong taon, kung saan humantong sa pagkaaresto ng 40 drug pushers. Kung nakikita nyo, medyo pakonti yung kasi medyo nababawasan naman, pero still the legal presence there. Humigit kumulang sa 21 search warrants ang naipatupad sa areas of responsibility ng lahat ng police stations dito sa loob ng Davao City. Sa 40 arestadong drug pushers, 21 ang naaresto sa isang drug bust operations, habang 19 ang nahuling gamit ang mga search warrants. Kabilang sa mga kontrabandong nakuha ay 338.5 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3,046,500, habang meron din namang humigit kumulang sa 2 kilo ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 27,641 pesos. Kabilang din sa mga nahuli ay 8 assorted unlicensed short and long firearms. Kabilang ang 12 gauge shotgun, .38 caliber, .45 caliber at iba't ibang uri ng mga bala, 2 granada at 2 motorsiklo. Nakuha din sa operasyon ang 74 na pirasong marijuana seedlings, 40 pirasong puting tabletas na isa sa ilalim pa sa pagsusuri at isang halaman ng marijuana. Opinyon ni Danao, makakatulong ang pagbabalik ng death penalty sa pagsugpo ng problema ng sambayanan sa droga. There is enough in our criminal justice system. Nahuli ng polis, napailan ng kaso, nakarating ng penitentiary, pagdating doon, nagluluto pa rin ng droga. So anong solusyon ang gagawin natin dito? Are we going to wait that we will be victims of this? Ayon pa kay Danao, may 7 prominenteng personalidad na pinaniniwala ang sangkot sa operasyon ng droga sa lungsod ang hindi na makita ngayon dito sa syudad. Usap ko lang, itong mga taon to, you know yourself kung sino kayo. Ang iba dyan na naglayasan ng Davao City. I will be larger in scope. Pag malilipan ako dito and pwede ko na kayong habulin anywhere. Ang operasyong ito ay pinangungunahan ng Davao City Police Office o DCPO sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasama ang iba pang mga law enforcement agencies. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Nakakumpiska ang Calamba Police ng 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operation sa isang subdivision sa Calamba, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Sunod-sunod ang operasyon ng Calamba City Police ilang araw matapos ang pananambang sa DILG Regional Director ng Calabarzon na si Renato Brion. Kagabi, sinalakay ng Calamba PNP ang isang bahay sa San Agustin Village, Barangay Lawa, kung saan 5 suspect ang naaresto. Kinilala ang mga suspect na sina Ponciano Detesio alias Popot, Rolando Alipio, James John Caliso, Christine Joy Suniga at Eunice Bibal.
Nakumpiska sa mga ito ang isang kalibre 45 na baril, mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 300,000 piso, mga drug paraphernalia at isang SUV na nakakuhanan din ng illegal na droga. Mga malakas na pusher to rito. Nang pa natin to kaya kaso medyo mailap ito eh. Palipat-lipat ito. Natawid to ng Kabuyaw. Natawid siya ng Kabuyaw and then last night nga. Actually last week pa namin siya minomonitor kung babalik dito sa area namin. Hindi siya dumating nung kasagsagan ng bagyo rito for 4 days, 4 to 5 days. Hindi natin siya makita. Then kagabi, dumating siya. Ayon pa kay Ortega, mahigit 2 buwan na nilang minamanmanan si alias Popot at kagabi lamang nila na tiyempuhan. Naniniwala ang Calamba PNP na isa sa mga nagbabagsak ng malakiang illegal na droga sa Calamba si alias Popot. Calamba lang po. Ano po magsasalita pa ka? Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang mga nadakip na suspect. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Labing-siyam na minero ang natrap matapos sumabog ang isang coal mine sa China. Samantala, kinasuhan na ng mga otoridad ang malapit na kaibigan ng suspect sa San Bernardino shooting dahil sa umunoy pagbibigay ng material support sa mga terorista. Ito ang balita ni Joan Ano. Sa Amerika, inaresto ng mga otoridad kahapon ang kaibigan ng San Bernardino shooter na si Syed Rizwan Farouk. Kinilala ang inaresto na si Enrique Marquez na kinasuhan sa federal court dahil sa pagbibigay ng material support sa mga terorista, pagbili ng assault rifles na labag sa batas at panloloko sa mga immigration authority. Ayon sa Justice Department, pinagplanuhan ni Marquez at Farouk ang pag-atake noong 2011. Kabilang dito ang paghahagis ng mga pipe bombs sa isang highway sa California at ang pag-atake sa Riverside Community College. Sinabi ni U.S. Attorney Aileen Decker, humiwalay si Marquez kay Farouk noong 2011 at wala rin itong advance notice sa December 2 shooting kung saan nakapatay si Farouk at asawa nito ng 14 na tao. Samantala, hindi pa gaanong nakaka-recover sa malakas na bagyo ng nakaraang linggo na nagdulot ng mga pagbaha sa Pacific Northwest. Nahaharap na naman ang mga mamamayan ng Portland, Oregon sa isa na namang pag-ulan. Pinangangambahan na ang panibagong pag-ulan na ito ay magdudulot na naman ng mga pagbaha. Ayon sa local forecaster, in effect na ang flood watch simula bukas ng gabi. Maaaring makaranas ang mga coastal area ng 7 inches na ulan ang Oregon. Sa China, 19 na minero ang natrap sa minahan matapos ang isang pagsabog noong Miyerkules sa Hegang City sa China. Mahigit sa 50 ang nagtatrabaho sa minahan at ayon sa mga rescuers, maliit na lamang ang tsansa na makaligtas ang 19 na minero na nasa loob ng coal mine. Ito ay sa dahilang pinataas hanggang 1,000 degrees Celsius ang init sa ilalim ng sunog na nilikha ng pagsabog at hindi rin makasingaw ang carbon monoxide. Ayon sa paunang investigasyon, ang sunog sa underground ng minahan ay sanhi ng gas explosion. John Nano, UNTV News Worldwide. Mas sinigpitan ng Zamboanga City Police at AFP ang seguridad sa lungsod dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga magbabakasyon rito sa nalalapit na holiday breaks. Ito ang balita ni Dante Amento. Magkatuwang ang Zamboanga City Police Joint Task Group at Task Force Zamboanga ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay upang matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan ngayong holiday season. Inaasahan na dadagsa ang maraming tao sa syudad mula sa mga malalayong lugar upang magbakasyon. Ayon kay Mayor Beng Climaco, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ay ang posibleng pag-atake ng mga masasamang loob. Karaniwang target ng mga ito ang mga pangunahing pasyalan sa lungsod na pinupuntahan ng maraming tao. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na ginagawa nito ang lahat upang maiwasan ang anumang pag-atake tulad na lamang ng mga pambubomba sa mga pampublikong lugar. So on the part of the city government, we have been working with the police and the military, and they have a series of contingencies. Not only that, because of some operations also that will be conducted in Sulu and Basilan. Ayon naman sa PNP, madalas ang kanilang ginagawang pagpupulong kasama ang AFP.
Kabilang narito ang pagpapatupad ng Guardian Shield o mas pinalawak na security plan upang maproteksyonan ang syudad mula sa mga masasamang loob. Kinukonsidera nito ang Basilan at Sulon na malapit lamang sa Zamboanga City na kilalang kuta ng mga teroristang Abu Sayyaf. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na gagawin nila ang lahat upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga residente at mga dayuhang magbabakasyon sa lugar. So the Guardian Shield is the Task Force Zamboanga's plan, and we also have the implementing plan, the Guardian Shield, that we marry with the main plan of Task Force Zamboanga. But for the city of Zamboanga, we will do everything to protect it. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Pasok na ang Barcelona sa final ng Club World Cup matapos na talunin ng Asian Champions Guangzhou Evergrande 3-0 kahapon. Pinangunahan ni Luis Suarez ang Barcelona matapos na umiskor ng hat-trick kabilang ang nakakabilib na second goal makalipas ang 49 minutes sa laro. Kinumpleto ni Suarez ang hat-trick matapos na may convert niya ang penalty kick 67 minutes ng second half. Binigyan ng Guangzhou ang Barcelona ng magandang laban sa first half pero sa bandang huli ng sagupaan ay nagmistula na lamang attack versus defense training session ang laro. Ang pagkatalo ang kauna-unahan ng Guangzhou sa ilalim ng Brazilian coach na si Luis Felipe Scolari mula nang nagsimulang hawakan ang team noong Hunyo. Ang South American champions River Plate ang makakasagupa ng Team Barca sa finals. May nadagdag na naman sa mahaba ng listahan ng natanggap na award ni Serena Williams sa larangan ng sports. Si Williams ang napili ng Sports Illustrated magazine bilang Sports Person of the Year. Si William ang ikatlong babae na tumanggap ng award at napabilang sa hanay ni Muhammad Ali, Michael Jordan at Billie Jean King. Kinilala rin si Williams ng Sports Illustrated na isang puwersa sa labas ng court dahil sa paglaban niya para sa pagkakapantay-pantay o equality. Ibibigay ni Miss Philippines Pia Wurtzbach ang kanyang 100% sa pag-asang tatanghaling Miss Universe ngayong taon. Kabilang si Wurtzbach sa mga kandidata na sumailalim sa interview ng press ngayong araw, kaugnay sa mga ginagawa nilang paghahanda sa paglahok sa Miss Universe Beauty Pageant. Ito ang balita ni Ka Canlas. Isang confident na Miss Philippines ang nakita ngayong araw sa press conference ng Miss Universe 2015 dito sa Planet Hollywood Hotel, Las Vegas, Nevada. Kahapon ay rumampa ang mga contestants suot ang swimsuit at evening gown na pagbabatayan ng mga hurado sa pagpili sa top 10 candidates. Ngayong araw naman, isa-isang sumagot ang mga kandidata sa mga tanong ng media ukol sa kanilang ginagawang paghahanda sa nalalapit na Coronation Night. What preparations did you do since 2014 is Miss Colombia? Did you do a lot of preparation? A lot of preparation, a lot of gym time, a lot of exercise, eating healthy, eating good, eating healthy things, a lot of vegetables, a lot of vitamins. Para naman sa ating pambato na si Pia Wurtzbach, matindi ang kanyang ginagawang preparasyon upang muling maiuwi sa Pilipinas ang korona ng Miss Universe na naunang napanalunan ni Gloria Diaz at Margie Moran. Also, it's a little bit more intense because the level of training is, a few notches higher than of Binibining Pilipinas. Hiniling naman ni Pia ang suporta ng mga kababayan dahil importante ang pagboto ng mga manonood lalo na sa Coronation Night. Inaasahan ko po na tuloy pa rin yung suporta nyo sa akin, lalo na po sa pageant night dahil napaka-importante po ng mga boto nyo niyan. Samantala, ilang kandidata rin ang nakapansin sa pagiging friendly ng ating pambato na si Pia. I love Pia. I love Pia. She's so gorgeous. She's really nice. I love her. Nagpaabot rin ang mga kandidata ng kanilang pagbati sa mga Pilipino. For all the people in Philippines, big kisses from Colombia. Hi everyone in the Philippines, I'm Olivia Jordan, Miss USA. Thank you so much for supporting us. You guys have been fantastic.
Samantala, maaari nang makasama bilang hurado ang mga fan sa pamamagitan ng pagboto online sa www.missuniverse.com. Gaganapin ang Miss Universe Pageant Night sa linggo dito sa Las Vegas, Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas. Mula dito sa Las Vegas, Nevada, Kath Canlas para sa UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Angela, Monica at Atty. Rich. Happy weekend din sa iyo, Taria, at mga kasambahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.